ang tutorial naman natin ngayon is yung automated. Ito yung job description niya. So, ang tutorial natin ngayon is automated review collections from TripAdvisors, Google, and Bookings.com. Since mas sikat naman or mas prone ginagamit yung Facebook page, so focus tayo muna sa Facebook page. Right? So, ito yung magiging workflow natin. So, yung workflow natin, i-check niya dito kung ano yung Facebook page. And then meron tayong prompt. So ang prompt natin is mag-check siya if yung comments is negative, positive or neutral. And then i-parse natin sa JSON, save natin sa Google Form, tapos notify natin this is Slack team if negative, and then save natin if positive, save natin sa Google Sheet na testimonials. So ito yung magiging page na i-comment natin. Ito yung page niya. Ito yung Facebook page, and then ito yung post na i-comment natin. So, mapapansin nyo, wala pang laman yan. Testimonials, wala pang laman. And then, ito yung Slack team for monitoring, comments monitoring. So, yun, mag-comment muna ako doon sa Facebook page na yun. So, para makita natin. Or else, mag-comment na lang ako dito using this one. So, try natin mag-comment. So, try natin mag-comment dito. So, mag-comment tayo ng nice work. Lagyan natin na simple yan. Simple as that. So, nice work. And then, punta tayo dito. Run natin yan. So, papansin nyo yun. ChatGPT. Tapos, mayroon yan dito. So, si ChatGPT, check natin yan. So, papansin nyo, positive, completing the work done. Yep. And then, parse natin yung data para ma-segregate natin yan. And then, add natin sa row. So, pag add natin dito sa row, check natin if positive or negative. So, check natin muna dito sa Google Sheet, sa sheet na. So, ito yung monitoring natin. Ito yung comment ID. So, nice work. Tapos, complementing. Ito yung summary. Galing kay ChatGPT completed. And then, ito dyan. Generated by ChatGPT. So, punta tayo sa testimonials. Ito yung testimonials niya. Ayan. Since positive siya, it means malalagay siya dito sa ating testimonials. So, pag negative siya, dapat mag-notify siya dito. So, yan. Mag-comment ulit tayo. Since mag-comment ako ng iba, so gagamit ako ng new account. So, yun, magsa-search ako dito sa phone ko. Phone ko lang ang gamit para makita natin na working ba siya. So, yeah, magko-comment ako ng negative. So yung comment ko naman dito is, lagay natin the EI make.com blueprint is not working. Or bugs. O, yan na to, para negative siya. So, ayan. Nag-comment na ako. So, since nag-comment na ako dun, tayo dito, i-run once lang natin para makita natin yung bago kong comment. So, nag-comment na ako. Yun. Tapos, yun, makakita nyo dito is nag-pop up yung negative. So, punta tayo dito ngayon sa monitoring natin. So, since monitoring natin, ito yung kinoment ko. Yan. Ito yung comment ko doon. Tapos, yan, negative. So, it means ito yung generated niya. User experiencing issue with eimake.com blueprint. So, negative. So, since negative siya, pupunta siya dito sa Slack team. So, if ever meron kayong Slack team na nagmo-monitor dito, so makikita nyo agad, oh, mayroong negative. So, mag-response tayo dun sa comment na yan. So, that's it for mga guys. So, ngayon, next video ay tuturo ko naman sa inyo paano mag-setup ng ganito. Okay mga ka-Pinoy ka-VA, ngayon ituturo ko naman sa inyo paano yung process. Since na-download ko na yung make.com blueprint, so makikita nyo sa description below kung gusto nyo yung itry ito. So, ang gagawin ko lang, i-click ko yung 3 dots and then import blueprint, choose file, select ko lang to. So, tayo dun sa downloads, this one, open na natin and then save. So, lagay natin dito as demo lang para makita naman. Ayan. So, okay. So, working na to siya. So, since ituturo ko sa inyo, so, click natin yung Facebook. So, ang gagawin nyo lang dito is search nyo, tapos watch comment. Ito yung magiging trigger niya. So, magiging trigger niya, ito yung post ID. So, it means maraming post yan. So, wala kasing setup si make.com na isa-search niya lahat ng post ko. Naka-specific lang siya sa every post. So, kung meron kayong narun na ads, so much better pag ganun. So, pwede nyo i-select dito.
So, meron tayo dito. Papapansin nyo, pwede kayong mag-select ng kahit anong post doon. Kung marami na kayong post, medyo tricky siya, pero mas maganda. At least, isolated siya doon lang sa specific post. So, yan. Select ko na to. Then, save that. And then, OpenAI. Since OpenAI, ito. So, need naman natin ng, I say, pag wala pa kayong account, click nyo lang to add. And then, open up. Tapos, change nyo lang to. Lagyan nyo ng demo. Yan. And then, API key. And then, organization's ID. So, check nyo lang yung previous videos ko. Magtuturo ako paano gawin to. So, close na ko na lang yan. Tapos, ito yung magiging prompt niya. So, since yung prompt niya, so, ang ginawa ko dito, so, ang ginawa ko na lang is yung model niya is para mas hindi siya masyado cost. So, ang ginawa ko is yung pinaka-less. Since tutorial naman to siya, and then yung rule niya is user. Pwede kayo gumawa na, pwede nyo ang rule dito system, pero I suggest users for this one. So, ito yung magiging prompt niya. So, yung prompt niya, you are a strict JSON generator. So, ito yung magiging prompt niya. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Tapos, meron akong vlog naman dito para sa tutorial. Ano din, scripted videos. Ito yon. So, ito yung magiging ano niya. So, the JSON must have exactly 2K sentiment. So, ito yon. Ito yung prompt niya. Tapos, yung message. So, since yung message, i-map natin doon sa watch comments. So, ito yon. Ito yun. Dito yung lalabas sa watch comments. And then, max token. So, dito kayo magsiset ng max token niya. So, ang mostly, dito ka talaga mag-set ng max token. So, naglagay ka is 200. Then, click natin yan, save. JSON parser. So, si JSON parser naman niya, is isi-separate niya yung, kasi nilagay mo dito sa prompt niya, dapat separated yung result ni sentiment and then sentiment. So, sentiment yung sentiment summary and then dito. So, nakalagay ito sentiment. So, must be one of the positive, negative, neutral. And then yung summary niya must be one of the sentence neutral summary of the comments. So, ito yung magiging ano niya. And then, pinaparse natin yan para masiseparate natin yung result from summary and then yung sentiment niya. Tapos, isa-select nyo lang yung result ni ChatGPT. Dito yan, result. Save lang natin yan. Google. So, si Google Sheet, i-add natin to. So, since naka-map na yan, so i-add natin. So, i-add natin, sino ba yung i-add natin? So, si Watch Row. So, si Watch Row, si Watch Comment. So, ang i-add niya, kung sino ba yung comment. So, from. So, makikita niyo from comment. Dito. Makikita niyo yan dito. Pag once meron siyang data. Tapos, yung comment ID. Ito yung comment ID. Tapos, yung message niya. Ito yung magiging message niya. Kung ano yung magiging comment niya. Tapos yung summary naman, ito yung magiging summary. So since naka-summary siya, pupunta kayo dito. Hindi siya lalabas kasi hindi pa natin ito naran. Pag naran natin yan, makikita nyo naman dito yan. And then, meron tayong router. So yung router naman natin dito. Since yung router dito ngayon, ang gagawin natin ngayon, so para ma-test it out natin to, isa-isa. So since, check natin to. So, check muna natin yan. Select tayo. So, ito yung na-select ko. So, check ko na lang. Run this module. So, running siya. So, ito yung mga comments. So, papansin niyo, ito yung comment ko previously. Tapos, ito yung comment ko previously. It means na fetch niya doon. Tama yun. So, si Mic.co, si OpenAI. So, since pag wala ka pang account, punta ka dito. API key. So, punta ka dito sa open. openai.platform.com platform.openai.com. So, gagawa tayo ng API key for that demo. So, click lang natin to. Demo. Select natin yung project, default natin. So, ito yung magiging API key niya. Copy lang natin yan. Tapos, punta din sa make.com. Paste lang natin yan. And then, yung organization ID. So, search lang yan. Para hanapin yan. Save lang natin yan. Ayan. So, yan. Labas yan. And then, save lang natin to.
So, since meron na yon yung dalawa, so, i-run natin to. Run this module. So, yung message niya, hindi ko ma-parse yung message niya. At mamaya na lang natin yan. So, i-parse muna natin yung data. So, ito yung magiging data niya. Pa-parse natin. So, ang gagawin natin ngayon, i-highlight natin itong dalawang to. And then, right-click. I think i-run this once. And then, yan. So, i-run once natin yan. So, dito, check muna natin. Yan. So, ito yung magiging string niya. So, ang gagawin natin dito ngayon, since ito yung magiging result, so ang gagawin ko dito ngayon, i-run ko to. Yan, i-run ko to para mas makita nyo agad. So, i-run ko to siya. So, ang gagawin ko na lang ngayon, i-disconnect ko to. Yan. So, since disconnect ko na yan, i-run once ko. Para makita na yung generated with AI. Yan. So, wala pa. So, ngayon, mag-comment ulit tayo. So, mag-comment ulit ako dito. The blueprint not working. Yun lang, kahit hindi, ano naman, yan. Select lang yan. Tapos punta ako dito. Run once ko yan. Yun, para makapture yan, para maglalabas sa AI. So, ito yung magiging response ng AI. So, negative. Experiencing that issue. So, and then, i-connect natin itong dalawa. Yan. So, since connected na siya, lagay natin yan dito. So, yung result niya. So, yung result, ito yan. Yan, makikita nyo yung result. Save lang natin yan. I-run natin to. Run this module. So, select natin yung result. I think I cannot select this one. So, ang gagawin na lang natin yan, i-disconnect natin to. Check natin to yung result. So, since ito yung magiging result niya, yan. So, ito yung magiging parser niya. And then, after ng parser niya, sisave niya dito. And then, after niya ma-save dito, mayroon tayong, dito, filter. So, ang ginawa kong filter dito, so, since ma-save yan dito sa ano natin, sa Google Sheets, dito yan masasave. Yan. Mapapansin nyo. Dito yan masasave yung bago kong comment. And then, ang gagawin natin naman yan dito, mayroon akong router module. So, meron na tayong dalawang filter. So, ang ginawa kong filter naman dito is positive comment. So, nilagay ko yon yung parser JSON na result niya. So, papakita ko sa inyo paano to. Check natin. Since hindi siya pwede, lalagay ko nandito. Yan. So, automatic, masisave yan doon. So, ang gagawin ko ngayon, i-run once ko ulit. So, mag-comment tayo dito ngayon. Nice work. Yan. And then, comment ulit ako. And then, punta tayo dito ngayon sa make.com. Run once natin. Para makita natin yung parser result. So, yun. Ito na yun. Nice work again. Tapos, ito yung magiging positive. Tapos, yun. Mapapansin nyo, ito yung bundle ng JSON. So, hiniwalay niya sa sentiment at tapos si summary. So, ngayon, si Google Sheets, imamap nyo naman. So, minap natin galing kay watch comments. Itong color blue, naka-watch comment yan. So, from, makikita natin yan dito. From name, and then comment ID, ito yon comment ID. Message, ito yung magiging message niya. Tapos yung summary. Since yung summary galing sa parser, siniwalay natin yung result ni ChatGPT, makikita nyo yun dito. Yan. So, makikita nyo the summary. Click nyo lang yung summary, and then sentiment. Click nyo dito. And then click save. Yan. And then, connect natin. Kasi meron tayong dalawang tinatawag na filter. So, may ginawa ako. Meron tayong router ng module. And then, click mo lang to sa gitna. Ayan. So, naglagay ako ng level na positive comments. So, ngayon, sentiment. So, it means yung JSON parser niya para mahiwalay natin yung comment. So, sentiment. So, yung positive. So, si positive daw is yung sentiment niya. Kung negative, positive, or ano ba yun, is equal to positive. It means, if that is true,
So, mapupush through siya dito. If true, positive, so, click natin yan. So, saan ba siya masisave? So, same pa rin na Google Sheet ito. Google Form. Ito yung magiging Google Form. Pero, mapapansin nyo dito, ano yung sheet niya. So, ang sheet na pinapasok ko dito is yung testimonials. It means positive siya. Right? So, since positive siya, papasok siya dito. Papansin nyo. So, since positive siya, kukunin natin naman yung magiging result from watch comment. So, ang watch comment naman natin, so, from, so saan siya? Ito. And then yung message niya, ito yung message niya, and then dito. This sentiment, so ang sentiment niya galing sa JSON parser. Dito. So, makikita nyo daw kung ano yung magiging comment niya. Click na natin save. And then, meron akong ginawa dito, so yung negative comment. So, sentiment, so yung parser naman niya is equal to negative if that is true. So, mag-notify siya doon sa Slack team natin. Dito. Ito yung Slack team natin. Ito yan, negative comment alerts. Tapos yung username, yung saan galing, sino yung nag-comment, tapos yung comment ID, tapos ano yung message niya, tapos yung summary galing dito kay ChatGPT. And then sentiment kung ano yung comment. Ano yung maging ano niya, positive ba siya or negative. So, try ulit natin. Okay, so mag-comment ako dito. So, gamitin ko lang na naman yung cellphone ko. So, i-comment ko naman dito ngayon, nice work. I love this work. Comment lang natin yan. Yan. So, run once natin. So, yan. Yan. So, positive siya. Kung mapansin nyo, meron siyang result dito sa taas. Yan. Ito yung magiging result niya para ma-check nyo ulit. Yan. That is the result. Result. So, na-add na siya doon. And then, dito sa positive. So, punta ulit tayo dito. Yan. Ito yung comment ko ulit. Tapos, ito yung comment ko na positive. Tapos, ito yung logs natin. So, since dito yung logs, so, mapapansin nyo, yan. So, mag-comment tayo ng negative. So, since mag-comment tayo ng negative, bugs, please fix this issue. So, mag-comment ulit ako niyang ganyan. So, since nag-comment ako ng negative, so, run ulit natin. OpenAI generated. Tapos, save niya ulit. And then, mapapansin niyo dito. So, mapapansin niyo dito, click nyo lang. Yan. Ito yung bugs. Punta tayo dito. And here you go. Ito yung bugs. Bugs fix this issue. So, punta tayo dito ngayon. I-refresh natin yung page para makita natin yung last comment ko. So, generated by AI po yan. So, pwede rin kayo mag-add ng module dito para mag-response. Lagay, nag-notify sa Slack team nyo. Pwede kayo mag-add ng module para mag-response dun sa negative comment. Pwede gamitin sa OpenAI para mag-personalize response ng positive. Diba? So, ganun yun. Alright, so kung mapapansin nyo dito, yun, ito yun. Nice work again. Yeah, kung mapapansin, ito yung mga comments. So, real po yung comments, hindi po yun no, fake. Yan. Alright guys, so thank you for watching. Please comment and notify and subscribe to our channel for more videos. Bye-bye.